Gustong-gusto ko talaga na nacha-challenge ako, especially pagdating sa art or sa pagdodrawing. Kaya lang minsan may pagkakataon na paano kung pangit yung kalabasan or hindi ko magustuhan, i-upload ko ba o hindi? Kasi baka hindi rin magustuhan na makakita. Pero na-realize ko na i-upload ko na lang kaya kung ano man yung kalabasan. Total, ganun pa naman din, di ba? Lalo na't kayang-kaya na ni AI gumawa ng magandang art. So, naisipan ko na gumawa ng mga pangit na art. Anyways, ako nga pala si Kel Martin, isa akong artist na nandito ngayon sa South Korea bilang isang OFW. And for today's video, panibagong art venture na naman ang gagawin ko. Meron akong medium na gustong gamitin na matagal ko nang hindi nagagamit. Pero wala akong reference na gustong i-drawing. Kaya naisipan ko na lang gumamit na lang ng Pinterest. Tapos nag-search na lang ako ng random reference na siyang gagamitin ko. At kung anong unang image na lumabas, yun yung mismong i-drawing ko. Dapat talaga si Manong na nakaupo yung gagamitin kong reference. Kaso parang mas natripan ko yung pangalawang image, yung naglalakad na si Manong. Kasi ang ganda ng lighting niya eh. Parang mas maganda yung tama ng ilaw sa kanya, tsaka yung mga shadows. Mas nagustuhan ko yun, kaya ito na lang dinrawing ko. Pero habang dinodrawing ko to, bigla ako naisip na parang ayoko na i-drawing to ng as is lang. Yung parang nakapag-drawing lang ako. Parang gusto ko siyang i-improve. Tsaka gusto ko siya ng yung bagay yung drawing ko dun sa medium na gusto kong gamitin ngayon. Anyways, yung medium na gusto ko palang gamitin ngayon, itong pan pastel. Gusto ko mag-charcoal drawing ngayon eh. Matagal-tagal ko na rin kasi itong hindi nagagamit. Kaya naisipan ko na try ko nga ulit. So, sa ngayon, magbubura-bura muna ulit ako gamit itong kneadable eraser. Pero hindi naman masyadong erase na erase. Light lang. Yung mga na-solid na lines ko lang yung mga buburahin ko. Siguro kung digital art to, saglit lang sana eh. No? Naisipan ko na i-drawing pwedeng si Batman para bumagay dito sa sa charcoal powder ko. Or pwede rin si Spider-Man sana para mas napapanahon or relevant. 'Di ba may bagong movie ngayon si Spider-Man. Kaso naisip ko yung paborito kong karakter na lang na si Superman. Mas trip ko siya na gawin kaysa kung sino pang superhero. So, magdo-drawing muna ako ulit. Napansin ko kasi kanina habang dinodrawing ko to, parang maganda yung tindig ni Manong, 'di ba? Parang ang ganda ng lakad niya, ang ganda ng postura niya. Siguro kung bata-bata pa siya, parang bagay talaga sa kanya yung yung Clark Kent or Superman na na character sa kanya. Bata pa lang mahilig na ako mag-drawing talaga, especially ng mga superhero, tsaka yung mga Dragon Ball Z, Ghost Fighter, yan. Yun yung mga trip ko na i-drawing dati ng mga bata pa ako. Pero syempre, dati wala pa naman Pinterest. Kaya nung nagpa-practice pa na ako mag-drawing nun, kung ano lang napapanood ko, kinakabisado ko lang siya. Tapos ito, si Superman, alam ko madalas ko rin ko dito i-drawing. Kaya kung paano ko siya dinodrawing din nung costume na nung bata ako, sa pagkakaalala ko, gano'n ko lang din siya do-drawing sa ngayon. Pero syempre, ngayon, ilagyan ko na ng konting accessories na para sa akin, medyo siguro bagay, or kung hindi naman, okay lang. Pero at least, pure imagination lang yung costume na ginawa ko sa kanya ngayon. Di ako sigurado kung maganda o pangit kalalabasan. Basta ang trip ko lang talaga ngayon, gumamit ng charcoal powder. So, sa tingin ko, okay na ako sa drawing ko. Parang kahit pa paano satisfied naman ako sa kinalabasan. Pero yun nga lang, syempre, iba pa rin kapag may charcoal na. Parang dito na talaga magkakasubukan. Kaya naisipan ko na gumamit ng Mars Lumograph na black para i-build up yung darkness or yung light and shadows. O basta yung mga yon para mas ma-imagine ko yung artwork ko kung tama na ba yung drawing ko or hindi pa, or kung may kailangan pa akong i-adjust. Itong Mars Lumograph block na to, di ako sigurado kung charcoal ba to or graphite.
Pero ang naalala ko lang kaya ko lang to binili online kasi may nakita akong artist na gumagamit ng ganito. Tapos nagagandahan ako sa artwork niya. Kaya naisipan ko na bumili rin ng ganito baka sakaling maging pares kami ng output or ng drawing or yung quality ba. Basta walang malalim na dahilan kung bakit ito yung pinili ko. Basta so far nag-enjoy ako gamitin to. So, sa ngayon, okay naman na ako sa drawing ko. Di ko alam tamang term sa ganito. Basta inuna ko lang muna yung mga dark na part. Tapos pa-light. Kasi syempre, nagustuhan ko yung lightning eh. Tapos ngayon, gumagamit ako ng blending stamp para isoft lang yung mga edge. Tapos, bahala na mamaya kung ano yung magandang part yung kailangan na hard edge, tsaka soft edge. Basta yung mga ganong term. Pero yan, so far medyo mas nakikita ko na malinaw yung artwork ko. Na kahit pa paano, siguro maganda-ganda yung kalalabasan. So yun, tapos na yung rough sketch at ngayon pwede ko na simulan tong artwork na to gamit yung pan pastel at ilang mga soft palette knives. Honestly, medyo matagal-tagal ko na rin talaga hindi ginamit to. Kaya na-excite at may halong kaba kung ano yung magiging output ng artwork na to. Siguro mga first quarter pa yata ng taon na to yung huling beses na gumamit ako ng charcoal powder. At sa pagkakaalala ko, ito yata yung huling artwork na ginawa ko. Itong bungo na may kasamang ink pen. Tsaka itong random na babae na nakita ko lang din sa Pinterest. Na sinubukan kong gamitan ng charcoal powder. Kung familiar ka kay Mad Charcoal dito sa YouTube at Instagram, siya lang naman yung isa sa mga idol ko pagdating sa charcoal powder. Siya din yung dahilan kung bakit ako bumili at patuloy na gumagamit ng charcoal powder. Kaya karamihan ng mga nire-recommenda niyang gamit, binibili ko kagad. Especially ng papel na ginagamit ko ngayon. May napanood kasi akong video niya dati na kung saan sinabi niya na Strathmore paper yung ginamit niya. So, bumili ka agad ako. Pero bago ako bumili, sinubukan ko rin muna yung charcoal sa iba't ibang uri ng papel na meron ako. At doon ko napatunayan na tama talaga siya na mas maganda na gamitin sa Strathmore na paper. Kaya every time na gumagawa ako ng artwork ng charcoal, sa Strathmore na ako. Although medyo pricey siya, kaya bihira ko lang dito gamitin. Pero kung plano ko lang gumawa ng maliit na artwork na gamit charcoal, pinagtsatsagaan ko talaga yung sketchbook ko. Kahit pa paano, nakakagawa naman din ako ng artwork tulad nito. Bukod din kay Mad Charcoal, naghahanap pa ako ng ibang mga Filipino artist naman naka-specialize sa charcoal. Sa akin kasi parang wala akong makita. Pero just in case na meron ka kilala, pwede mo naman mention sa comment section. Gusto ko din makita yung artwork niya at yung creativity na meron siya. Na balang araw siguro someday na makakulab ko din siya. At yun din naman yung isa sa mga goal ng YouTube channel na to. Gusto ko ma-meet yung mga ibang Filipino artist na alam mo yun, basta malulupit talaga. Gusto ko sila makakolab, gusto ko ma-meet, gusto ko masubukan yung mga ginagawa nila. Pero wala nandito pa ako sa Korea, so medyo limitado pa ang lahat. Kaya sa ngayon, puro ganitong artwork lang muna yung ginagawa ko. Yung kaya lang ng energy ko at ng oras ko. Hindi ko alam kung paano tatapusin tong video na to, pero gusto ko lang i-emphasize yung intro ko kanina na sinabi ko na gustong gusto ko ng art challenges. Kaya kung sakali meron kang konsepto, idea, or gustong ipa-drawing, i-comment mo lang dyan sa comment section. Tapos hayaan mo ako na gawin ko siyang art. At kung dumating sa point na makabalik na ako ng Pilipinas para mag for good, at kung may pagkakataon na magkita tayo, promise ibibigay ko sa yung artwork ng libre. Anyways, here's the result!